Magandang araw mga mag-aaral. Ngayon ay narito na naman tayo upang talakayin ang isang panibagong paksa. Paksa natin sa araw na ito ay tungkol sa epekto ng kalamidad at mga ahensya ng pamahalaan na tumutulong sa oras ng kalamidad. Ang layunin natin sa paksa na ito ay kaya kong matukoy at may tala ang mga ahensyang tumutugon sa kalamidad. Kaya kong mailarawan ang kalagayan ng Pilipinas kaugnay sa kalamidad at kaya kong matukoy ang mga sanhi at epekto ng kalamidad sa daigdig. Kaya kong makasulat ng maikling sanaysay at refleksyon tungkol sa mga sanhi at epekto ng kalamidad sa bansa. Narito ang epekto ng kalamidad. Una ay ang paglikas ng populasyon. Kapag ang isang lugar ay sinalanta ng lindol o iba pang malakas na puwersa ng kalikasan, maraming tao ang kailangang umalis sa kanilang mga tahanan at maghanap ng bagong tirahan sa ibang lugar. Dahil dito, sa paglisan na ginagawa nila at paglipat sa mga lugar kung saan hindi sila permanente taga doon, sila po ay tinatawag na refugee. Sunod ay ang panganib sa kalusugan. Ang pagsisiksikan sa mga tinatayong pansamantalang kampo upang kanlungan ang mga lumikas dahil sa kalamidad ay maaaring mapabilis sa pagkalat ng sakit dahil sa pagkakaroon ng hawaan. Sunod ay ang kakapusan sa pagkain. Ito ay pagkatapos ng kalamidad, kadalasang magiging mahirap ang akses ng pagkain dahil na rin sa epekto ng kalamidad at dami ng mga taong kailangang pakainin. Sunod ay ang epektong emosyonal o ang tinatawag natin na PTSD. Ang kalamidad ay maaaring gumambala sa psikolohikong aspekto ng tao, bata man o matanda. Pinsala sa katawan. Sa gitna ng anumang kalamidad, ang isang tao ay nahaharap sa mga posibleng pinsala sa kanyang pisikal na pangangatawan na maaaring humantong sa kamatayan. Mahalagang katanungan, paano nakakaapekto ang mga kalamidad sa buhay ng tao at ano ang maaari nating gawin upang makatulong sa pagligtas nito? Narito naman ang mga ahensya ng pamahalaan na tumutulong sa oras ng kalamidad. Pag sinabi nating ahensya, ito ay tumutukoy sa isang tanggapan, organisasyon o institusyon na may tiyak na tungkulin o responsibilidad sa paglilingkod sa publiko o pagpapatupad ng mga programa at batas. Una na rito ay ang lokal na pamahalaan. Ito ay tumutukoy sa pamahalang barangay, lungsod o munisipalidad na lalawigan. Narito rin ang National Disaster and Risk Reduction Management Council. Ito ay nabuo sa bisa ng Batas Republika bilang 10121 na may layuning palakasin ang pamahalaan sa pagbabawas ng panganib ng mga sakuna. Ilan sa mga ito ay ang bantayan ang pagpapatupad ng mga ahensya at organisasyon ng mga regulasyon na batay sa Batas Republika bilang 10121. Bumuo at luminang ng isang mekanismo para sa mga panganib upang makamtan ang kaligtasang panlipunan, bumuo at luminang ng isang mekanismo para sa mga panganib upang makamtan ang kaligtasang panlipunan at pang-ekonomiya. Bumuo ng grupong teknikal na epektibong mamamahala at magpapanatili ng mga pambansang programa hinggil sa pagbabawas ng mga panganib sa sakuna. Bumuo ng hakbang at patakaran tungkol sa pondong ginagamit ng mga ahensya para sa pagbabawas at pamamahala ng panganib. Bumuo ng paraan para matukoy, masuri at mataya ang mga panganib na maaaring dala ng pagbabago ng klima, katuwang ang Climate Action Commission. Pagtatag ng mga sistema ng pagbibigay ng babala at pag-alerto sa oras ng agarang pangangailangan. Pakipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan para sa epektibong implementasyon ng mga polisiyang kaugnay sa pagbabawas ng panganib sa sakuna. Mapayuhan ang Pangulo ng Bansa tungkol sa kalagayan ng paghahanda para sa sakuna
pag-iwas at pagbabawas ng panganib, pagresponde at rehabilitasyon. Pangasiwaan ang mga pinagkukunang yaman para sa pamamahala at pagbabawas ng panganib. Narito rin ang Metropolitan Manila Development Authority. Sila ay ahensya ng pamahalaan na nakatuon ang pagtugon sa mga sakuna sa Kalakhang, Maynila. Nandiyan din ang Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration o kilala sa tawag na PAG-ASA na pangunahing ahensya ng pamahalaan na nagtataya ng kalagayan ng panahon. Narito rin ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS na ahensya ng pamahalaan na nagbibigay taya, abiso at panuntunan ukol sa mga kalamidad na may kinalaman sa mga natural na proseso at paggalaw ng lupa gaya ng lindol at pagsabog ng bulkan at maging ng tsunami. Riyan din ang National Grid Corporation of the Philippines or the NGCP. Sila naman ang sektor na nangangasiwa sa supply ng kuryente sa bawat komunidad. Nandiyan din ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na ahensya ng pamahalaan na nagbibigay ng agarang tulong o ayuda sa mga mamamayang nasalanta ng kalamidad. Nandiyan din ang Department of Education na ahensya ng pamahalaan na naghahanda ng mga paaralan na maaaring pansamantalang tirahan ng mga nasalanta. Nandiyan din ang Philippine Coast Guard na sangay ng sandatahang lakas ng Pilipinas na may kasanayan sa pagliligtas ng mga mamamayang direktang naapektuhan ng iba't ibang kalamidad. Kasama nila ang Bureau of Fire Protection. Philippine Red Cross. Ito ay isang pribadong sektor na kabalikat ng pamahalaan sa pagbibigay ng tulong medikal sa mga mamamayan sa tuwing may kalamidad. Paano mo maipapakita ang pagpapahalaga sa mga hakbang ng pagtugon sa kalamidad sa Pilipinas? Tandaan, tungkulin ng bawat mamamayan na sumunod sa mga inilatag na alituntunin ng pamahalaan sa tuwing may kinaharap na kalamidad. Ang pagkakaroon ng disiplina ng mga tao ay nakikita sa kanilang kahandaan sa pagsunod sa mga paghahanda ng pamahalaan upang makaiwas sa malalang epekto ng mga kalamidad. Hanggang dito na lamang po ang talakayan natin para sa araw na ito. Sana ay marami kayong natutunan. Hanggang sa muli, paalam!